Ito mga bali, tuloy na natin yung mga pa-repair. Bali pang 57 na to. Ayan, ang number 57 na yung mga nagpadala sa atin. Bali kay ano to, kay Ray Miss lang, WWC ha. Ayan, isang unit na 999 na pula. Sabi niya ayaw daw tumunog yung unit, saka i-upgrade na rin daw. Ayan, bali ang shipping natin na 74. Ayan. Open na natin, tingnan natin kung ano yung nangyari, bakit tayo tumunog. Ito mga kabali yung kanyang note. Ayan, sir, bigla nawala po ang output, paki-upgrade na din po at palakasin ang tunog, salamat po, from San Jose, Nueva Ecija. Ayan, bali yan ang unit nya. Basa na natin yung note nya, 999. Ayan, tingnan ko muna, tanggalin ko muna yung top cover. Bali ito yung old model style ng inverter side. Bali marami na naglalaba sa yung inverter na isa lang yung heatsink. Ito wala na din sa kabila. Mas maliit pa yung transformer. Parang ganito. Wala ko lang kamukha. Ito yung mga naglalabasan na yun. Compare natin yung capacity, yung niya, yung transformer niya, kung gaano kalaki yung difference. Ayan. Mas malaki talaga yung mga ganitong inverter side na old model. Ayan, bali bigla raw nawala yung ang tunog. Ayan, bali wala man ako nakakita ang sunog. Bali testingin natin, iayos ko lang. So mamaya ipapalitan na rin natin yung wire na to, pahabaan natin. Tanggalin ko lang siya sa housing nya para mas madaling repair. Tingnan ko muna ilalim. Ito mga kabali, natanggal na natin sa housing nya. Ito yung ilalim. Wala naman tayo nakikita ang naputol. Yan. O nasunog na linya. Yan, bali testingin ko na lang. Tanggalin ko muna ng balat yung wire natin para makakabitan ko ng battery. Ito mga kabali, ayan na yung nakakabit na yung negative natin, output. Saka yung switch. Testing na lang muna natin dito sa test valve kung ano yung reaction nya. Maandar yung blower. Hindi pa tayo nakapindot. Bali sira siguro yung kuha nito. Sira yung pan delay natin dito sa board. Pero try pa rin natin yung paanda rin. Out ko na. Yan, meron naman, may tunog, may ilaw. Try natin direct. Yan, maandar naman siya. Try natin lakas. So sagad na pala yun. Yan ang pinakamahina, 708 ampere, pinakamahina. Ito yung sagad nya, 30 amps, pinakasagad 1K. Yan, bali umaandar naman. Bali ang kailangan natin ayusin dito yung blower, dire-diretso, wala nang, hindi siya namamatay. Bali sira yung pan delay natin dito. Saka unahin ko muna yung wire, papalitan ko ng mas mahaba ito. Tapos ayan, mag-upgrade na rin tayo. Yung capacitor na to, papalitan ko ng 4.7. Ano ba nakakabit? 475 na rin pala to. Pero check upin ko na lang kung kung okay pa. Pero pagka hindi na, palitan na rin. Yan, ayun man na gagawin ko. Pan-delay, saka wire, saka itong capacitor. Titignan ko kung okay pa. Ito mga kabali, check natin yung yung capacitor. Baba na yung reading natin sa kanya. Obligado magpalit din tayo ng bago. Ayan, nakakabit na. 4.7, 4.1 na lang. 4.1 UF. Masyado lang maliwanag yung display natin ng tester.
Yan, bali magpapalit din ako ng kapasitor. So sunod ko na rin ayusin yung yung pan-delay natin. Dito, yung A290 natin na MOSFET na maliit, SMD. Yan, papalitan ko lang yon, saka yung kapasitor. Balik na lang ako pag napalitan ko na. Ito mga kabali, tinanggal ko na yung PWM natin. Bali, ito yung papalitan natin, ito, yung A290 na model na to. Bali, meron na tayong pamalit dito, ito. Yan. Yan. Palitan ko lang to at balik na lang ako pag napalitan na. Ito mga kabali, napalitan na natin yung SMD pan delay natin na MOSFET. Yan, ito yan. Yung capacitor napalitan na rin natin. Ito, mas malaki. Testingin muna natin kung kung goods na. Yan. Ito, test valve lang. Yan, nakakabit na, hindi na siya umikot. Yan. Try natin iyon, tingnan natin kung iikot na. Yan, umikot. Bali, may problema talaga yung SMD natin. Yan, bali hindi pa tayo naglalakas. Ngayon pa lang natin gagawin. Try natin ilakas. Ayan, full volume na to. Ayan, bali ito yung kinakain muna niya sa battery bago natin lakasan. Ganun. Yan, bali meron siyang 35 ampere agad sa 1K. Yan, bali magpapalito tayo ng resistor dito sa yan, dito sa frequency resistor natin. Yan. Tapos ito yung protect natin 1K, gagawin natin 4.7 yan. Subukan muna natin sa 2K. Ayaw. Pero sa 1K andar siya sa 1K, sa 2K. Yan, mandar din. Sa 3K, napilit lang. Ayaw na. Yan, bali mag-adjust tayo ng protect para umandar siya sa 3K. Yan, balik na lang ako pagka napalitan na yung resistor. Saka itong lakasan, sasabay na rin natin to. Baka magkaroon pa ng problema to, medyo matagal na rin naman to. Kapalitan na natin ng bago to. Yan, balik na lang ako pag napalitan na. Ito mga kabali, napalitan na natin yung resistor dito. 680. Ginawa natin 430. Sa protect naman ito, 4.7K. Yung lakasan na yan, pinalitan na natin. Bali, tinanggalan natin yung socket. Nagiging cause pa ng minsan nawawalang ground, pabago-bagong tunog. Kaya pinutol ko na lang. Pinalitan ng bago, dinirect ko dito. So okay yung ganyan. Tapos naglagay na rin ako ng pampalakas ng tunog. Yan, testing natin. Bali, naka-direct na to. Testing natin, on ko na. Yan. Sa low, 27 ampere. High natin. 57 ampere. Yan, 57. Yan natin sa 2K kung gagana. Sa 3K. Yan, sa 4K. Maantar naman siya sa 4K. Maantar naman. Tapos yung malakas na rin ang tunog niya. Yan, bali okay na siya. Yung flip-flop, maantar naman. Yan. Bali dito sa kulay pulang na to. 999. Yan, hanggang dito na lang. Okay na yung unit.